magkano per brace sa dental Cs? Sabihin ko na yung mga gastos and such. Masakit siya, tapos natatakot ako sa bracket mamatanggal. Pero kung gusto mong safe talaga, I suggest na wag na. Next question, pwede po ba magpa-brace kahit walang sungkit? Hi Silvers, it's me Jeline. For today's vlog ay magta-talk tayo about braces. Magsasagot tayo ng mga questions, mga frequently asked questions. Ayan. Yung ibang mga tanong is galing sa YouTube videos ko dahil may na-upload na ako 2 videos tungkol sa braces. And then, yung iba isinerch ko lang sa Google, ganon. Ayan, yung mga questions para marami tayong ma-share sa video na to, diba? Ayan. So, inipon ko siya lahat actually, and nandito na siya lahat. Eto, dito natin siya titingnan. Magchichika-chika lang ako about braces. So, kung may bala ka magpa-braces, so ito, dito ka kumuha ng idea kasi magchichismis ako dito ng braces. And, hindi naman siya masyadong marami, pero I guess na helpful na to para sa mga nagbabalak na magpa-braces. So, start na tayo, dami natin chismis. So, ito na nga, start tayo sa first question galing kay Iaskel. Sabi niya, "Hi Ate Jeline, how long would..." In English ako, be. "How long would you have braces based on your assessment po?" So, yung braces ko, guys, is tatagal siya ng 20 months. Ayan. So, lagpas siya ng 1 year, pero hindi na siya tatagal ng 2 years. Ayan. Kasi, ano lang naman to siya, simple case lang siya. Like, overbite lang and magko-close lang ng gaps. Wala naman siyang sungki at all. And, ayun nga, yun lang yung problema niya talaga. Kaya, medyo mabilis lang yung process. Or yung journey. Mabilis lang yung time na kailangan para sa braces. So, next, sabi ni Just Me, Ella, magkano pa brace sa dental CC? So, ang pa-brace, ang price niya is, diba, meron ako resibo dito. Kasi nga, sinesave ko to kasi, ayun ang dami niya nakalagay. And nandito lahat ng mga kailangan kong i-share sa inyo. Wow, i-share sa inyo. So, ayan. Meron akong down payment na 10K. And then, yung installment na, di ba, 20 visits nga tayo dahil 20 months. Ayan. Ang installment natin ay 1,750K. Ayan. So, total, 45K talaga siya. Pero, ayan, hindi mo naman siya mararamdaman masyado dahil, ayun nga, utal-utal naman siya. So, di naman siya masyadong mabigat na talagang 45K bagsakan, diba? Iba yung bigat nun kaysa sa utay-utay yan. Ayun lang naman. Pero kasi yung tanong niya lang, magkano pa brace sa dental CC? Yun yung sagot ko, 45K. Pero yung nagastos ko kasi is, lagpas pa doon dahil bagong kasi magpa-brace is nagpapalinis muna and kapag merong mga kailangan papastahan talaga siya, be. Kasi kailangan na talagang super linis niya and super wala siyang kaek-ekan or yung mga butas-butas or sira or whatsoever. Kailangan talaga na clear siya kasi katulad ng sinabi ng dentist ko, possible na kapag pinasakan agad yan ng braces na hindi natin siya nililinis or hindi siya inaayos kung may sira man or whatsoever, ayan. Baka mag-collapse yung ngipin and at the end of the day, matanggal siya lahat, mas malaking problema yon. So, kailangan natin linisin yon. So, ayun, wala lang, shinare ko lang. Kasi baka magulat kayo pagdating nyo dun, sinabi ko dito na 45K tapos meron pa palang ibang gastos. Meron pa siyang ibang gastos, guys. Maliban sa pa-braces lang. Okay? So, yun yung mindset. Ayan, next question. Sabi ni Jericho Kalingasan, sabi niya, "Love Jella, after 1 week, pwede na ba kumain ng mga matitigas or habang buhay na, wait lang. Wait lang, natawa kasi ako. Okay, sabi niya, "Love Jella, after 1 week, pwede na ba kumain ng mga matitigas? Or habang buhay na hindi, habang nakakabit, di ako makakakain ng favorite lechon at liempo eh. Ha ha ha." So, ayun. Totoo yung sinabi niya actually na hindi ka makakakain ng matitigas sa loob ng 1 week. Okay? Kahit nga kahit nga malalambot like French fries, ganon. Or dahil OA lang ako. Si OA kasi ako. Ayan. Kahit French fries, burger, mahirap siyang kainin. Or naasiwaan ako nung first week lang naman. Pero, ayun. Bawal talaga yung mga nuts, yung mga mani-mani, and whatsoever. Bawal na rin magkutkot ng yelo kung mahilig kayo magkutkot ng yelo. Pero ang tanong niya kasi, after 1 week, pwede na ba kumain ng mga matitigas? Actually,
yung sagot ko dito is depende sa tao yun. For me, pero kung gusto mong safe talaga, I suggest na wag na. Kasi baka matanggal yung bracket. Yun lang naman yung mahalaga dun. Kasi di ba mahal yung, ayun pa pala, dun sa magkano pa brace at dental. Or sasabihin ko na yung mga gastos and such. Kapag nakabit na siya, di ba? Nakabit na siya. Tapos kapag natanggalan ka ng bracket, ganyan, magbabayad ka, pero depende yun kung nawala mo yung bracket or kung nasa iyo pa yung bracket. So, sa lagay ko is 500 siya pag nasa iyo pa yung bracket, pero 1K siya kapag nawala mo. So, ayun. Pwede ka kumain ng matitigas, pero ayun yung risk niya. Pwedeng matanggal yung bracket, ibig sabihin, dagdag gastos tayo. So, might as well wag na. Tsaka kasi, ewan ko, kahit ako kasi nung 1 month, nung first month ko, never talaga akong kumain ng mga matitigas. Yung mga baboy-baboy or mga ganon-ganon, kung ano man yan. Hindi talaga ako kumakain, lalo na pag yung ngunguyain ko pa ng todo. Kahit nga cheese stick Natuto kasi ako kumain ng, alam mo yun, dinadaan lang sa ganon-ganon sa dila. So, ayun. Kasi natatakot ako kasi masakit siya, tapos natatakot ako sa bracket, baka matanggal. So, ayun. Next question. Pwede po ba magpa-brace kahit walang sungke? So, ako guys, is wala akong sungke personally. Pero, nagpa-brace pa rin ako. Kasi iba-iba naman tayo ng cases ng ngipin. And, ayan, katulad ko, overbite kasi yung problem ko. And, hiwalay-hiwalay siya or yung gap. So, kanya-kanya naman ng treatment yun. So, kahit hindi naman sungke or sira, pwede ka magpa-brace. Pero yung sira, guys, ipapaayos talaga muna yan. Ipapaayos, mekaniko. So, yun, aayusin muna talaga yun bago ka pasaka ng brace. Kasi, hygiene first before aesthetic. So, ayan, sabi, may mga braces ba na manipis yung wire? Normal lang ba yun? Okay. So, yung braces ko, guys, nung first and second month is manipis talaga siya. Meron silang number nun ewan ko kung 12 or 14 yung wire ko. Pero ngayon kasi, third month ko na ba? Or 4th? Ewan ko, basta nung pagbalik ko. Ayan, third. Tama, third. Nung pagbalik ko ng third month, pinalitan yung wire ko. Kinapalan siya into 14 or 16. Di ko sure. Basta pakapal siya ng pakapal. Una talaga is magsa-start ka sa manipis, tapos pakapal siya ng pakapal para masanay yung ngipin mo sa force. Hindi kasi siya bibiglain kasi baka mag-collapse nga again yung ngipin mo. So, next question tayo. Hindi naman to actually question, pero kasi gusto ko siyang isali. Sabi ni Mr. Logical. Sabi niya, elastic ilalagay dyan pag naayos na awang-awang mong ngipin. Ganyan din akin Mas masakit yung elastic unang lagay sa'yo. Tapos, pag unang gising mo sa umaga, halos di mo maibuka yung bibig mo. Oh my gosh, tinakot niya agad. Ayun. So, feeling ko totoo naman yun. Kasi based on his experience naman siya nagsalita. And, ayun. Ewan kung, yung elastic, ang alam ko yun yung parang goma na ikakabit siyang ganon. Para, ewan ko yung kung yun, or yung power chain. Ewan kung yun yung tinutukoy niya or yung elastic yata, yung kulay puti na nailalagay ganon-ganon. Yung parang laway siya sa malayo. So, sana hindi siya ganun kasakit. Grabe naman yung umaga, halos di mo mabuka yung bibig mo. So, next. Wala lang, shinare ko lang yun. Next question, sabi niya, hala, bakit? Maganda naman ngipin mo galing kay Bakyo. Ayan. So, ito na nga, i-chismis ko na kung bakit ako nagpa-braces. So, again, hindi siya para lang sa aesthetic or what. Baka kasi yun yung i-comment nyo na baka kasi pa-cool lang or what. Yan, kasi ano ko talaga siya, like, insecurity ko siya na kapag tumatawa ako, mas nauuna yung ngipin ko kaysa sa tawa ko. So, alam niyo yun. Kapag nakaganon ako, panoorin niyo na lang yung vlog ko. Ayan, meron ako mga tawa dyan na nauna pa yung ngipin ko. So, i-insecure ako doon. And also, gusto kasi talaga, like, alam mo yun, for the betterment of my teeth naman yun. Like, gusto ko siya isara talaga. Hindi naman totally isara, pero alam mo yun, mabawasan yung gaps na yan. Kasi alam ko meron pa yung pag-asa. And then also, kasi kung napapansin nyo lang,
yung salita ko or kapag nasasalita ako, especially sa camera. Kasi 'di ba mahilig ako mag-vlog or mag-video or magsalita sa tapat ng camera. So nakikita ko yung itsura ko na minsan tumatabingi na yung bibig ko. Pag nasasalita ako, like, mga ganun siya. Hindi ko sure kung ganun or ganun. Kapag nagsasalita ako ng matagal, tumitagilid siya. So sabi ko, why not i-try natin i-braces? Baka may pag-asa pa yung ganitong sitwasyon. Well, hindi naman siya malala talaga. Like, gusto ko lang talaga kasi siyang ayusin. Alam mo yun, for the betterment lang talaga na wag siyang mauna pag tumatawa ako. Tsaka, baka maayos yung pagtabingi ng like bibig ko. Kasi, alam nyo ba, isa sa inaayos ngayon, yung first months ko, hanggang 4th month yata or 5th, I don't know. I'm not sure kung hanggang kailang month, pero inaayos yung alignment niya neto. Kasi ito is hindi siya nasa gitna. Yan, hindi siya nakagitna, kaya tumatabingi yung ano. Ganun siya. So, alignment muna yan lahat. And, ayun. Excited ako makita yung itsura niya na ayos na siya. Wow! Alam niyo. So, yun yung kwento bakit ako nagpa-braces. So, Next question. Will my braces interfere with my school activities like sports, playing an instrument, or singing? So, ayun, yun yung unang-unang tinanong ko sa dentist ko pagkatapos niya akong pasakan ng braces. Sabi ko, pwede po ba ako like tumakbo-takbo? Pwede po ba akong sumaya? Kasi baka matagtag siya, malaglag yung braces. Kasi ganun kasi ako mag-overthink. So, sabi niya, hindi naman, pwede naman yan lahat. Pwede mo pa naman gawin lahat. Wala namang bawal gawin. As long as, ayun nga, ang iiwasan mo na talaga yung pagkat-kat ng yelo and then yung mga mani and marami pa yun nasa booklet yun. Bawal mo talagang itry yung mga matitigas and isa pa is yung mga sugary foods. Bawal siya. Bawal siya. Kasi baka, alam mo yun, cavities and then masira and such. So, mas malaking problema yan. So, next, how often should I brush my teeth kapag may braces ka? So, ako kasi guys, tuwing kain, talaga kapag umagahan, tanghalian, hapunan, every after kakain ako, nagtututbrush ako. Like, bago matulog, ayan. And then, pagkagising, pero, alam niyo yung kapag, kapag hindi naman masyad, pag alam kong nalinis ko siya, slight lang. Pero yung tatlo na pagkatapos ng kain, 2 beses ko yun binabrush. Kasi kayo na naman makakapag-isip na, ay, 2 beses ko. Kasi, siya, ramdam na ramdam mo yung mga kanin, ramdam na ramdam mo na, ay, may tira pa, ganon. Ramdam na ramdam mo yun. And ako na nagsasabi sa inyo, kahit, kunwari, ngayon, hindi kayo mahilig mag-toothbrush, hihiligin nyo talaga mag-toothbrush, guys, and mas magugustuhan nyo mag-toothbrush lagi kaysa kumain. Ako, bago matulog, floss, toothbrush, and then, nagma-mouthwash ako. Bago matulog. Tapos, pero kapag every after meal, 2 beses yun. Isang toothbrush, gargle, isa pa ulit. Wala lang, shinare ko lang. Kasi natanong eh. Tapos, masakit ba? Gano'ng kasakit? Okay, masakit siya guys sa una. Like, sobrang nag-a-adjust yung ngipin mo, sobrang nag-a-adjust yung bibig mo. Ang daming singaw na tutubo, be. Okay, ang daming singaw na tutubo, ganon. Tapos, mas masakit siya kasi, siya, tatama siya sa wire mo o sa bracket mo, sobrang sakit, be, yung mapapaluwa ka na lang. Sakit, ganong level. Pero kapag nasanay ka na, wala na yan, hindi na tutubo yan. Charot lang. Pero yung sa akin naman, katulad nung nasabi ko nung mga videos ko, na ginawa ko, yung first 2 videos ko, sabi ko doon na masakit siya na parang hinahatak siya pababa. Ganon yung sakit niya. Kasi, ayun nga, kasi nga inaayos nga yung alignment niya. So, masakit lang naman siya sa first week. Pero yung sa mga susunod, ayun, masakit siya kapag nakakagat ka ng matigas. Pero, kung hindi naman na siya masakit. Unlike nung first week talaga nakadagalaw mo sa bibig mo, masakit siya. So, ayun lang naman. Next, meron pa ba? Ayun! Wala na pala. Ayun lang naman pala yung mga questions. Diba, ang iksi lang niya. And,
ayun na lahat ng mga questions na nakita ko sa mga comments niyo sa aking YouTube channel. So, ayun, I hope you enjoyed. And, may na-share ako kahit papano about sa braces. And kung may questions pa kayo, pwede nyo i-comment yan down below. And don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends. And kung magpapabraces ka, go lang. And basta, ayun, mag-ready ka lang sa masasakit na part sa first week, pero the rest, okay na. Masasanay. Minsan makakalimutan mo na, ay, may braces ka pala. Ganun. So, ayun lang naman. Thank you for watching. Please to subscribe and always remember that if everyone goes gold, go silver. See you!